Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas at magandang umaga Mindanao. Good morning! At sa lahat po ng mga nakatutok sa DWWW 774 sa 107.9 DWHT-FM Dagupan at ganoon din po sa mobile app at sa Facebook Live at YouTube. Good morning! Araw po ngayon ng Webes, November 7, 2024. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At ating headlines. Driver ng puting luxury vehicle na may peking plate number 7 humingi na ho ng paumanhin sa iligal na pagdaan sa EDSA Busway. Mga ahensya ng pamahalaan isinailalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa high alert sa gitna ng banta ng bagyong Marce. Pagbuhay sa Bicol River Basin Development Program pinamamadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng pagbati sa pagkapanalo ni Donald Trump sa US presidential elections. Executive order hinggil sa Pogo ban posibleng ilabas na ngayong linggo. Dating Pangulo Rodrigo Duterte hindi dadalo sa pagdinig ng House Quad Committee ngayong araw. At sa Metro News, 7 katao arestado dahil sa pagbebenta ng rehistradong SIM card. Commercial News, Regional Tripartite Wages and Productivity Board magkakasana ng mga pagdinig sa hirit na taas sweldo sa Caraga Region. Sa international news naman, Kamala Harris tinawagan na si Donald Trump upang batiin sa muling pagkapanalo bilang bagong Pangulo ng Amerika. Sa ating sports alert, TNT Tropang Giga, isang panalo na lang ang kailangan upang muling masungkit ang kampyonato sa PBA Governors Cup. At sa showbiz, Billy Crawford, nabiktima ng fake news matapos kumalat sa social media ang balitang patay na siya. Balitang kakaiba, instant ramen na may caffeine na imbento sa Japan. Alas 6:46 sa umaga, kami ho ang inyong mga tagapagbalita. Ako po ang inyong lingkod, Joel Malasakit Mangorospe. At ako naman po si Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagab live at totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Lumutang na ho ang driver ng puting luxury vehicle na may peking protocol plate number 7 na dumaan sa EDSA Busway. Sa pagharap nito sa publiko, humingi ng tawad ang driver na si Angelito Edpan at ipaniliwanag na masakit ang kanyang tiyan noong mga oras na iyon kaya sinubukan niyang dumaan sa EDSA Busway. Ako po humingi ng pasensya. Hindi ko po gusto na yung ginawa ko sa aking pagkakamali. Hindi ko po ninais na makasakit sa enforcer na pumara sa akin. Akala ko sir pwede ako makapasok sir kasi nagmamadali po ako sir. Sumasakit kasi yung tiyan ko sir medyo not feeling well ako noon sir Kaya gusto kong sir, sumubok na dumaan doon sir. Hanip sa palusot Parang hindi mo alam Halos sa araw-araw ka dumadaan dyan. Sinabi pa nitong si Edpa na 4 silang sakay ng luxury vehicle kung saan isa sa mga ito ay investor. Hindi rin umano alam ni Edpan kung sino ang naglagay ng plate number 7 sa sasakyan. Dahil sa pag-amin ay tinikita ng LTO si Edpan at pinatawa ng multa na abot sa 9,000 pesos dahil sa iba't ibang paglabag kabilang na mga illegal use of protocol plate at disregarding traffic signs dahil sa pagpasok sa EDSA Busway. Inihayag naman ng LTO ng sasakyan ay rehistrado sa kumpanyang Orient Pacific Corporation. Noon na nang sinabi ni Senador Raffy Tulfo ng board members ng Orient Pacific Corporation ang ama at kapatid ni Senador Sherwin Gatchalian na sina William Gatchalian at Kenneth Gatchalian. 774 Balita Ngayon.
Isinailalim na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa high alert ang lahat na ahensya ng pamahalaan bilang paghahanda sa Bagyong Marce. Buso dito sinabi ng Pangulo na dapat simulan na ang paghahanda sa maayos na sistema ng komunikasyon para sa mabilis na paghahatid ng babala at impormasyon sa publiko. 24 oras din na pinamomonitor ng Pangulo ang lahat ng ilog, lawa, baybayin at anumang lagusan ng tubig sa bansa. Ipinagutos din ng Pangulo ang pagkasa ng lahat ng rescue equipment ng lahat ng ahensya ng pamahalaan na maaaring magamit, gayon din ang maagang paglalagay na relief goods sa mga ligtas na imbakan para mabilis na may pamahagi sa mga nasalanta. Gate ng Pangulo, bawat buhay ay mahalaga, kaya dapat pagandaan at maging maingat sa paparating na bagyo. 774 Balita Ngayon. Pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng ayuda sa mga magsasaka, mangingisda, pamilyang naapektuhan ng Bagyong Christine sa Camarines Sur. Ayon sa Pangulo, tatanggap ang Camarines Sur ng 50 million pesos mula sa Office of the President para sa 5,000 beneficiaryo. Tig 10,000 pesos naman ang matatanggap ng bawat isa mula sa 15 bayan sa lalawigan. Umaasa naman ang Pangulo na makatutulong ang ayuda sa muling pagbangon ng mga pamilyang labis na naapektuhan ng kalamidad. Porsigido naman anya ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga hakbang upang agarang maibalik sa normalang sitwasyon sa mga komunidad na pinaka-naapektuhan ng bagyo. 774 Balita Ngayon. Pinasisimulan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lalong madaling panahon ang pagsasaayos sa Bicol River Basin Development Program. Kaugnay nito, inatasan ng Pangulo ang bawat ahensya na bumuo ng mga estratehiya para hindi na maulit pa ang malawakang pagbaha sa gitna ng climate change. Dabatid na natapos na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pag-update sa Master Plan at Feasibility Study para sa proyekto noong Hulyo ng kasalukuyang taon. Ayon sa Pangulo, inaasang magsisimula ang paggawa ng detailed engineering design sa unang bahagi ng 2025. Ipinagutos din ito sa DPWH, DENR at DILG na makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan para sa integrated at future-proof na mga plano at proyekto para sa Bicol River Basin. 774 Balita Ngayon. 10 minuto na lamang po bago mag alas 7 ng umaga, si Papa naglalagab live na balita. Nagpaabot na ho ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Donald Trump sa pagkapanalo sa US presidential elections. Ayon sa Pangulo, personal na niyang nakasalamuha si Trump sa kanyang pagkabata, kaya't kumpiyansa siya ang pamumuno nito ay magdadala ng magandang kinabukasan para sa lahat. Umaasa rin siyang ang pagkapanalo ni Trump ay magdudulot ng mas mayabong na hinaharap at mas malalim na ugnay ng Pilipinas at Amerika sa iba't ibang usapin. Naniniwala po ang Pangulo ng hindi matitibag ng alyansa ng Pilipinas at Amerika na sinubok na ng gyera at kapayapaan ay magsisilbing puwersa para sa kabutihan tungo sa kasaganaan at pagkakasundo sa Pacific region. Samantala sa victory speech naman ni Trump, pinasalamatan nito ang mga taga-Amerika sa muling pagtitiwala sa kanya bilang ika-47 Pangulo ng Estados Unidos. Kasamang nagwagi ni Trump ang kanyang running mate na si J.D. Vance bilang Vice President. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. Yan po si US President-elect Donald Trump. 774 Balita Ngayon. Posibleng mailabas na ngayong linggo ang Executive Order o EO higil sa tuluyan ng pagbabawal ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO Executive Director Gilbert Cruz, lalamanin ng EO ang mga polisiya hinggil sa pagbabawal sa POGO at ang mga ahensya na tututok dito. Inihayag ni Cruz na matapos ang deadline na itinakda ng pamahalaan upang tuluyang maipasara ang lahat ng POGO sa bansa ay otomatikong huhulihin na ang mga natitira pa
pa at ipasasara ng mga LGU. Samantala, sinabi rin ni Cruz na nasa 200 dayuhan na naaresto ng mga otoridad sa mga hinihinalang scam hub sa Bamban, Tarlac, Porac, Pampanga at Pasay City ang nakatakda ng pabalikin sa kani-kanilang bansa. 774 Balita Ngayon. Hindi raw ho dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee ngayong araw. Sa liham na ipinadala ng abogado ng dating Pangulo na si Attorney Martin Delgra III, nakasaad na bagamat nirerespeto ng dating Pangulo ang pagdinig ay duda ito sa integridad, independence at probity ng House Quad Committee. Inihayag din sa liham na lumalabas ng layunin ng investigasyon ng Kamara ay idiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga krimen na hindi naman ito ginawa. Tinukoy ni Delgram pahayag ng co-chairman ng komite na si Manila 6th District Representative Benny Ambante na dapat papanagutin si Duterte sa crime against humanity. Nakasaad din sa liham na dumalo na si Duterte sa pagdinig ng Senado kaya iminungkay ng dating Pangulo na para makatipid sa oras at pera ng taong bayan ay makabubuting ibahagi na lang sa Quadcom ang transcript ng pagdinig sa Senado. 774 Balita Ngayon. Nagpalabas na ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ang Department of Justice taban sa 5 opisyal ng Office of the Vice President o OVP at 2 dating opisyal ng Department of Education o DepEd na ipinaharap sa investigasyon sa Kamara. Ayon kay DOJ spokesperson Miko Clabano, pinirmahan na ni DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya ang ILBO at naipadala na sa Bureau of Immigration para sa implementasyon. Idilabas ng DOJ ang ILBO batay sa kahilingan ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nagsisiyasat sa OVP at DepEd bunsod ng mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential at intelligence funds sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Nilinaw naman ni Clabano na layon lamang ng inilabas na ILBO na mamonitor kung lumabas o pumasok ng bansa ang 7 individual at hindi nito pinagbabawalang bumiyahe ang mga sangkot na opisyal. 774 Balita Ngayon. Naniniwala po si Batangas Representative Gervil Luistro na may sapat na ebidensyang nakalap ang House Committee on Good Government and Public Accountability upang masampahan si Vice President Sara Duterte ng kasong malversation at breach of public trust. Ayon kay Luistro, may kaugnay ito sa umano'y irregularidad sa paggamit ng DepEd ng confidential funds laban sa insurgency kung saan mayroong umanong nawawalang 10.4 million pesos. Diin ni Luistro, hindi malinaw ang pagkakagastos sa 15.5 million pesos na halaga ng confidential fund ng DepEd. Batay po yan sa mga sinumiting dokumento ng ahensya sa Commission on Audit. Kung pagbabatayan anya ang mga counter-insurgency programs ng DepEd ay lumalabas na mahigit 4.2 million pesos lamang ang nagastos. Questionable din para kay Luistro kung bakit DepEd ang nagsasabi sa mga National Security Agency ng gobyerno kung saan magsasagawa ng mga anti-insurgency program. I wish to believe that the confidential fund of the Department of Education was not properly recorded at its best or misspent or misappropriated at its worst. It is the humble submission of this representation that there is a prima facie case of malversation and in addition, an apparent case of breach of public trust. Yan po si Batangas Representative Gervil Luistro. 774 Balita Ngayon. Aabot sa 1,500 na pamilya sa Bicol Region na naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Cristina ang nakatanggap ng tulong mula sa Oplan Tabang Relief Operations ng RMN Foundation. Katuwang ang RMN DWNX Naga at Metrobank Foundation na mahagi ng food packs ang RMN Foundation sa mga residente na matinding sinalanta ng bagyo sa Camarines Sur, kabilang na ang Kamaligan, Milaur, Gainsa at Naga City. Kabilang sa laman ng food packs ay bigas, kape, mga biskwit at dilatang pagkain. Bukod sa mga residente ng mga bayan sa Camarines Sur, bahagi rin ng tulong ang RMN Foundation sa mga residente ng Cuenca at Talisay sa Batangas. Hinihayag ng RMN Foundation na bukod sa pagkain, nangangailangan din ng mga apektado residente ng sleeping bags, hygiene kits, gamot at shelter repair kits, kaya patuloy ang panawagan nito ng donasyon para sa mga nasalanta ng bagyo. 774 Balita Ngayon. Balita muna tayo mula sa 774 News Team.
774 News Report. News Report. Pondo ng pamalaan para sa Quick Response Fund naubos na dahil sa mga nagdaang bagyo ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito po ang report ni Chanel Salazar. Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naubos na ang Quick Response Fund ng gobyerno dahil sa dami ng dumaang bagyo sa bansa. Kaya naman inatasan ng Pangulo ang Department of Budget and Management na tugunan ang mga pangailangan ng bawat ahensya. Dapat anyang may magagamit ang gobyerno pagdating sa disaster response o mahuhugot sa mga susunod pang bagyo. Nagtabi na rin anya sila ng pondo para malagyan ng QRF para sa mga mangangailangang lokal na pamahalaan. Pinadali na rin ang proseso para mas mabilis na ma-access ng mga LGU ang pondo ng NDRAMC. Ayon sa Pag-asa, pagkatapos ng bagyong Marce ay maaari pang pumasok ang ilang bagyo bago matapos ang taon at sunod na sa listahan ng mga bagyo ay ang Nika hanggang Zosimo. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 News Report. News Report. Senador, iminungkahi ang paglalagay ng probisyon na hindi dapat lumagpas sa panukalang budget ng Malacanang ang aaprobahang pambansang pondo ng Kongreso. Ang balita naman natin ni Conde Bata. Conde. Hinimok ni Senator Risa Hontiveros si Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe na maglagay ng probisyon sa 2025 General Appropriations Act na hindi lalagpas sa panukala ng National Expenditure Program o NEP ng Malacanang ang maaprobahang budget version ng Kongreso. Sa unang araw ng budget deliberation sa plenaryo, pinuna ni Hontiveros sa mga nakakabahalang pagbabago na ginawa sa 2024 national budget. Sinabi ng senadora na binawasan ang pondo para sa mga malalaking infrastruktura na panlaban sana sa matitinding pagbaha at inilagay ang mga ito sa mga hyperlocal o maliliit na proyekto. Tumaas din ang pondo para sa unprogrammed funds o mga proyektong hahanapan pa ng pondo na mula 300 billion pesos ay umakyat pa ito sa 731 billion pesos. Pinatitiyak din ng mambabatas na hindi malalagay sa unprogrammed funds ang mga pangakong programa ng gobyerno na nasa ilalim ng prioridad ng National Economic and Development Authority o NEDA. Nangako naman si Poe na kaisa siya at isusulong niya na hindi lumagpas sa inirekomendang budget ng NEP ang mapapagtibay na budget sa ilalim ng General Appropriations Act. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Conde Bata. 774 News Report. News Report. Pagpapanatili ng Senado narito naman na report ni Grace Mariano. Pinuri at pinasalamatan ni House Appropriations Committee Chairman at Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang pagpapanatili ng Senado sa 1.3 billion pesos na tinapyas ng Kamara sa panukalang pondo para sa Office of the Vice President o OVP sa susunod na taon. Para kay Representative Ko, ipinapamalas nito ang paninindigan ng Senado bilang isang malayang sangay na sumusuporta sa posisyon ng Kamara na bawasan ang pondo ng OVP. Paliwanag ni Ko, makatwiran ng ginawa ng Kamara na inilipat ang malaking bahagi ng OVP budget sa ibang ahensya na sumasaklaw sa ibang gawain nito tulad ng Department of Social Welfare and Development at Department of Health. Tinukoy ni Ko ang mga programang tumutulong sa mamamayan sa panahon ng krisis tulad ng Assistance to Individuals in Crisis Situation ng DSWD at ang Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients ng DOH. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 News Report. News Report. Pinsalang iniwan ng bagyong Leon at Christine sa agrikultura at infrastruktura sumampa na po sa higit 13 billion pesos. Ang balita naman natin ni Angel Garcia. Angel. Nadagdagan pa ang halaga ng pinsalang iniwan na nagdaang bagyong Christine at Leon sa bansa. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 5.3 billion pesos ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura kung saan ang Bicol Region ang nakapagtala ng pinakamalaking pinsala na umaabot sa halos 3 bilyong piso. Nasa 124,197 na mga mangingisda at magsasaka naman ang apektado ang kabuhayan. Samantala, 8.4 billion pesos ang iniwang pinsala
ng nagdaang mga bagyo sa infrastruktura. Ang Bicol Region D ang nakapagtala ng pinakamalayang halaga ng pinsala na sinundan ng Central Luzon at Calabarzon. Sa datos pa ng NDRRMC, mahigit sa 200,000 ng mga kabahayan ang nasira ng bagyo. Sa nasabing bilang, 187,129 ang partially damaged na mga kabahayan habang 33,993 ang totally damaged. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng ayuda ng pamahalaan habang pinaghahandaan din ang posibleng epekto ng Bagyong Marce. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Angel Garcia. 774 News Report. News Alas Report. 5:07 na po ng umaga. Kami pa rin po niyo mga tagapagbalita, Joel Gorospi po. At Darlene Olanyo po. At si Papang naglalagab live at totoong mga balita. Metro News. Metro News. Sa Metro News, na-aresto ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang nasa 7 individual na nagbibenta ng registered SIM cards online. Ikinasa po ng mga otoridad ang operasyon sa Valenzuela, Rizal, Quezon City at Maynila. Ayon sa PNP, ACG, 3 sa mga naaresto ay mga babae, habang 4 naman ang lalaki. Ibinibenta po mga registered SIM cards sa halagang 14 pesos hanggang 3,500 pesos depende kung ang SIM card ay nakalink sa verified account sa mga payment service providers. Umabot naman sa halos 400 SIM cards na nakumpiska sa mga sospek. Maharap ang mga sospek sa mga kasong paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act at Subscriber Identity Modulo SIM Registration Act in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012. Metro News. Metro News. Bumaba ang bilang ng krimen na naitala sa Metro Manila sa ilalim ng pamumuno ni National Capital Region Police Office o NCRPO Police Brigadier General Sidney Hirnia. Batay sa datos ng NCRPO mula October 9 hanggang November 4 ay bumaba sa mahigit 7,000 ang total number of crimes o TNC sa Kalakang, Maynila mula sa dating mahigit 8,000. Inihayag ng NCRPO na bahagi ng pagbaba ng bilang ng krimen sa Metro Manila ay strategic deployments at digital policing efforts. Tiniyak naman ng NCRPO na magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa iba't ibang illegal na aktibidad gaya ng illegal na droga, loose firearms, illegal gambling at pagtugis sa mga pinaghahanap na mga kriminal. Balitang Promdi. Balitang Promdi. Sa Balitang Promdi, Regional Tripartite Wages and Productivity Board magkakasala ng mga pending o pagdinig sa hirit na taas-sweldo sa Caraga Region. Ang detalye atid sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Inaasahang makakatanggap na ng mas mataas sa sahod ang minimum wage earners at household workers sa Caraga Region matapos i-schedule ang mga hearing para sa salary adjustment. Sinabi ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board na magsasagawa sila ng public consultations sa November 18 at 20 sa Butuan City at San Francisco sa Agusan del Sur. Habang November 25 naman ang public consultation sa Surigao City. Habang ang wage board sa Cordilleras at Mimaropa ay magsasagawa rin ng public consultations ngunit wala pang araw kung kailan ito isasagawa. Sinabi naman ni Labor Secretary Benvenido Laguesma na lahat ng RTWPBs ay maglalabas ng bagong wage orders bago matapos ang taon. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Jonah Bakiran. Balita sa labas ng bansa. Sa ating international news, Kamala Harris tinawagan na si Donald Trump upang batiin sa muling pagkapanalo bilang bagong Pangulo ng Amerika. Detalye ang hatid ni Rosemary Miranda. Tinawagan na sa telepono ni Democratic Party list bid at US Vice President Kamala Harris si Donald Trump upang batiin ito sa muling pagkapanalo bilang Pangulo ng Amerika. Kinumpirma ng senior advisor ng US Vice President ang ginawang pag-uusap ni na Harris at Trump. Sa naturang pag-uusap, nag-concede na rin si Harris at tinanggap ang naging resulta ng halalan nitong November 5. Tinalakay din umano ni na Harris at Trump ang kahalagahan ng mapayapang paglilipat ng kapangyarihan at ang pagiging Pangulo ng lahat ng mga Amerikan. Samantala, inihayag din ng opisina ni Kamala Harris na plano nitong isagawa ang kanyang concession speech sa harap ng kanyang mga taga-suporta sa kanyang alma mater na Howard University sa Washington, alas 4 ng hapon, November 6, oras sa estado. Ako si Rosemary Miranda para sa DWWW 774, yung Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Sports Alert. Sa Sports Alert naman tayo, TNT Tropang Giga, isang panalo na lamang po ang kailangan upang muling masungkit ang kampyonato ng PBA Governors Cup. Ang detalye atid sa atin ni Mika Fajardo. Mika.
Muling dinamina ng TNT Tropang Giga ang Game 5 ng Best of 7 final series nila kontra Barangay Ginebra San Miguel na nagtapos sa score na 99-72 upang makuha ang 3-2 lead sa 2024 PBA Governors Cup Finals na ginanap kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Agad na umarangkada ang Tropang Giga at nagkaroon ng 23-point lead sa first half, 56-33 sa pangunguna ni Kelly Williams, Calvin Aftana at Ronde Hollis Jefferson. Naging matindi rin ang depensa ng TNT lalo na laban kay Justin Brownlee na nagtapos na may 8 points lamang sa buong laban. Ipinagpatuloy ng Tropang Giga ang kanilang pangingibabaw sa third quarter at nilamangan ng Ginebra 79-48 na tinapos ang triple ni R.R. Pugoy sa buzzer. Nakapagtala ng double-double na 16 points at 10 rebounds si Hollis Jefferson para sa Tropang Giga habang nakakuha rin ng 16 points si R.R. Pugoy kabilang ang 3-3 at isang 4-point shot. Sinundan naman sila ni Oftana na may 15 points at 8 rebounds. Nagrehistro naman ng tig 13 points sina Scottie Thompson at L.A. Tenorio para sa Ginebra habang may 10 points din si Stephen Hall. Samantala muling maghaharap ang Tropang Giga at Barangay Ginebra sa Biyernes, November 8 para sa Game 6 ng 2024 PBA Governors Cup Finals. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774 for Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Mika Fajardo. The Pride of Tondo. Showbiz Balita. Sa atin namang showbiz balita, Billy Crawford na biktima ng fake news matapos kumalat sa social media ang balitang patay na siya. Showbiz kay hatid po sa atin ng Beshi na Bayan, Kenny Acosta. Happy as a blessed Thursday morning mga Beshi. Narito na ang mga latest chika sa mundo ng mga marites. Mga Beshi, panibagong biktima ng fake news sa mga social media sites ang TV host, dancer and singer na si Billy Crawford kasunod ng kumalat na ulat na pumanaw na ito. Sa pagpasok pa lamang ng kasalukuyang buwan, iba't ibang videos na sa Facebook at TikTok ang lumabas kaugnay sa umano'y pagkamatay ni Billy. Ang dahilan umano ng pagpanaw nito ay isang karamdaman na resulta rin ng sobrang pagbaba ng timbang nito dahil umano sa pagbabago ng kanyang lifestyle. Sa social media pages, binigyan linaw naman ng talent management company ni Billy na Viva Artist Agency na walang katotohanan ang naturang balita. Sa kasalukuyan ay bahagi si Billy Crawford ng isang talent reality show sa Kapuso Network kasama ang iba pang artista sina Julian San Jose at mga miyembro ng P-pop boy group na SB19 na sina Estel at Pablo. Samantala, matinding batikos mula sa mga umunay taga-suporta ni Donald Trump ang nararanasan ngayon ng mga American celebrities na sumuporta sa presidential bid ni US Vice President Kamala Harris. Si Trump ang nanalo sa katatapos lamang na halalang naganap sa Amerika nitong Martes araw sa bansa. Kabilang sa mga kilalang entertainment personalities na binabatikos, hinuhusgahan at pinagsasaltaan ng masasakit ngayon ng mga kaalyado ni Trump ay sina Jennifer Lopez, Robert De Niro, Cher, Taylor Swift, Tom Hanks at Leonardo DiCaprio. Gayun din sina Beyonce, Lady Gaga, Katy Perry, Olivia Rodrigo, Barbara Streisand, Julia Roberts, Harrison Ford at George Clooney. Tulad ng mga nangyaring halalan sa ibang bansa, inakusahang bayaran ang mga nabanggit na mga American celebrities na tumanggap umano ng bayad mula kay Kamala Harris. Samantala, maging ang singer na si Jaya na naninirahan na ngayon sa Amerika ay nagtrending din kahapon sa X o ang dating Twitter dahil naman sa pagsuporta nito kay Donald Trump sa US presidential elections. Binuhay ng mga netizens ang tweet noon ng singer na pagsuporta kay Leni Robredo sa pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas at tanong ng mga ito, bakit biglang nagbago ngayon ang pananaw ni Jaya? At yan, hatid ko sa inyong mga showbiz chika. Ako po yung showbiz reporter Kenny Acosta. Happy as a blessed Thursday morning, everyone! Maraming salamat, Beshi Kenny Acosta. Balitang kakaiba. Sa balitang kakaiba, instant ramen na may caffeine na imbento po sa Japan. Narito po ang balitang kakaiba ni Doc Justin. Doc. Yes, Joel at Terlin, mga kanyosik, magandang umaga sa inyo. Busy ba kayo sa inyong ginagawa to the point na hindi ka na makaalis para bumili ng pagkain? Nako, pagkanito na ang sagot upang manatili kang busog kahit marami kang ginagawa. Inulunsad ng Nippon Ham, ang isang noodle company sa Japan, ang bagong instant ramen na tinawag na Boost Noodle na makakain sa pamamagitan lang ng paghigop sa pakete nito.
Ang ramen na ito ay nakalagay sa convenient plastic pouch at maaaring kainin kahit hindi gumagamit ng kutsara at tinidor. Ang idea na ito para sa Boost Noodle ay mula sa isang empleyado ng Nippon Ham na mahilig maglaro ng video games ng mahabang oras. Ayon sa empleyado, halos hindi na tumatayo mula sa kanilang computer ang mga online gamers pero kailangan din nilang kumain para manatiling energetic kaya swak sa kanila ang Boost Noodle. Kahit naman idinisenyo para sa gamers ay pwede rin naman daw kahit kanino ang Boost Noodle. Gawa ito sa special type ng yam noodles, chashu pork, menma at fermented bamboo shoots at pinagalong pork stock at seafood broths. Bawat pakete ay nagtataglay rin ng 35 milligrams ng caffeine kumpara sa ibang instant noodles. Hindi na ito kailangang iinit o lagyan ng mainit na tubig. Ang kada pakete ng Boost Noodles ay nagkakahalaga ng 660 yen o 259 pesos. Alam mo, Joel at Darlene, maganda sana itong mga instant food kasi minsan sabi nga nila, tawid na rin gutom ito, pantawid gutom. Pero lagi nating tatandaan na ang instant ay instant din ang epekto, sa ating kalusugan kapag ito ay nasubrahan. Kailangan in moderation at huwag natin gawin itong lagi, araw-araw kinakain. Kailangan ang mga masustansyang pagkain pa rin ang ating priority na kainin hanggat maaari. At saka, iwasan natin itong mga bawal na ito, lalo na kung mayroon ng mga sakit sa katawan na nararamdaman dahil nagtitrigger yan pagka ganitong klase ng pagkain ang madalas kainin. Paano kung yun ang pantay sa gulay, mga karneng isda, manok, at siyempre ang pag-inom ng maraming tubig. Walang makakatalo riyan ang pag-inom ng maraming tubig na hindi bababa sa 8 baso kada araw. Okay. Yan ang ating balitang kakaiba. Joel at Darlene, ako si Doc Justin. Just out na ko. Okay. Bye-bye. Maraming salamat. At yan po ang kabuuan ng ating balitan ngayong araw na ito ng Webes na po, November 7, 2024. Kami ho ang inyong mga naging tagapagbalita. Darlene Olanyo. Ako naman, Joel Malasakit, Ma'am Gunosper. Ito po ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 48 days bago ang araw ng Pasko. Alas 7:17. Maraming salamat po.